Finally, may patungan na itong mga halaman ko. Ito nga pala ang sunflower rock planter. At ito na nga, na-assemble ko na. May dalawang kulay palang available to guys. May color black and silver. Pero itong sa akin, color black. May 3 layers din pala to at may iba't ibang sizes. Madali lang naman siyang ikabit kasi may manual guide naman. Pero nung una, medyo nahihirapan ako kasi di ko talaga talento pag-assemble. Lalo na kung maraming masyadong mga screw at parts na good luck sa akin. O ayan, napansin nyo, nalaglag pa yung alin na ginagamit ko. Ay, naku talaga lang. Naiinis na nga ako dyan kasi sobrang litlong alin. Ang sakit pa sa kamay hawakan kaya gumamit na ako ng tela. Dumudulas lang kasi siya sa kamay mo pag pinapaikot mo yung screw kaya kailangan mo ng tela para mahawakan mong mabuti. Natuwa na nga ako dyan kasi malapit na ako matapos. Yung pala hindi. Nagkamali ako ng kabit ng screw. Dapat pala dito yun. Hindi dun sa naunang naikabit ko. Kaya babaklasin na to ulitin ko ulit ang pagkakabit ng screw kasi nagkapalit sila ng screw sa nauna. At dahil strong independent woman tayo at ginusto ko to, uulitin natin from the top. Ito na nga bang sinasabi kong wala akong katalent-talent sa pag-assemble. Ilang piraso nga lang to, hindi ko pa makuha-kuha. Paano na lang yung maraming screw at parts? Naku, ewan ko na lang. Kaya kadalasan, pag bumibili ako ng mga ganito, ang anak ko talaga ang nag-assemble kasi sa totoo lang, wala akong tiyaga sa ganito. Ikaso, wala yung taga-assemble ko, yung anak ko, nasa school. Gusto ko nang buuin at ikabit to, di na ako makapag-antay. Excited yarn? Yes, excited talaga ako kasi gusto ko nang maayos yung mga halaman ko kasi medyo dumadami na sila. Kaya kailangan ko na talaga yung mga patungan na ganito. At ayun na guys, kung nakikita nyo, patapos na ako dyan at tunay na ang katuwaan ko dyan kasi alam kong tama na yung pinagagawa ko. Pinaglalagay ko ng mga screw dyan. At nilalagyan ko na rin ng mga cover plastic yung mga gilid-gilid ng rack kasi may mga butas yan sa gilid. Sakit na ng kamay ko kapupukbuk para bumaon lang yung cover plastic kaya ginamitan ko na ng martilyo yan. And finally, I'm done. Nagligpit na rin ako ng mga kalat-kalat yan at yung mga natitirang screw pinag-iipon ko na baka sakaling may paggagamitan pa sa susunod. Tinanggal ko na rin yung mga halaman dyan sa gilid at ipinalit ko yung rack at doon ko sila lahat ilalagay. At sayang nga ngayon ko lang na-realize nung nailagay ko na yung mga halaman dapat pala 3 layers yung binili ko. Para sana marami pa akong nailagay na halaman dyan at tipid na rin siya sa space. At ang ganda ng mga halaman tignan guys kasi may patungan na. Kung nakikita nyo, nagpupunas na rin ako ng mga pots ko kasi ang dudungis ng mga itsura nila. Ito rin ang maganda pag may patungan hindi agad nagdudumi gawa ng mga talsik ng tubig pag nagdidilig ka. Yung mga halaman ko na yan, mga maliliit pa kasi mga bagong tanim lang yan. Yung iba nga dyan, bigay pa na Tilori galing Batangas. Yung iba naman, sa online ko nabili at saka minsan may naglalako rito ng halaman, nabili rin ako pag may nagustuhan ako. Meron naman akong dati mga halaman dito, galing dun sa dati naming bahay. Kaso, ongoing ang construction dito, yung paggagawa ng bahay. Nangamatay silang lahat kasi lipat dito, lipat dun. Ayun. Puro alikabok, puro pa semento. Kaya yun, di sila nakasurvive. Nakapanghinayang nga, kaya nagtanim na lang ako. Bukod kasi sa paglilinis ng bahay, ito rin yung gustong-gusto kong gawin. Ewan ko ba, ito na talaga ang sign na tumatanda na ako at ito na ang kinahiligan ko, yung pagtatanim ng mga halaman. Sabi ko nga sa inyo, ito yung stress reliever ko. Guys, hanggang dito na lang muna. Kung gusto nyo rin yung patungan ng mabulaklak ko, maglalagay na lang ako ng link sa comment section. Bye!